Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa Buong Kapuluan, tatak alas 6:05 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Isa pong mapayapang umaga mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Nakakasama natin ngayon sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Casillon sa digital. Si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating coordinator, Radyoman Maestro Ray Barsao. Ito po ang inyong lingkod, Radyoman M. Sabang. Magandang umaga po mga kasama ng Thursday. Ngayon po ay 21 na ho sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mga kasama ng ating programa, live na ho sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama, ang ating naman pong text hotline, bukas na rin po para sa inyo po mga concern, 0950-032-7332. Ulitin na natin 0950-032-7332. Kung may mga concern man o kayong nais iparating, pwede po ninyong i-text dyan mga kasama sa ating pong text hotline. At kung meron naman din o kayong nais na kumpirmahin, gusto ninyong makatawag, pwede kayong tumawag mga kasama, pero ang unang sasagot mo na sa inyo ang ating pong mga poging nasa technical booth mga kasama. Ito pong hotline o landline number ng DXMY 064-552-0774. Ulitin na natin, 064-552-0774. Straight to the point. From the presinto. Report weather. Report. Weather. Report. Weather. Report. Weather. Ulat panahon muna tayo mga kasama sa localized weather forecast ng DOST Pag-asa. Ngayon pong araw ng Thursday, May 21. Patuloy pa rin ho na makakaranas ang ilang o malaking bahagi ng Pilipinas
Ito ang sinasabing ITCC. Samantala mga kasama sa Farm Region, maapektuhan pa rin noon ng ITCC kung saan ilan sa mga lugar na nabanggit mga kasama ay ang lugar ng Basilan, Tawi-Tawi. Weather report. Sa riyon pa rin mga kasama ng Bangsamoro, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITTZ. Samantala mga kasama, Weather report. ngayon po nga araw ng Thursday, ang temperatura ho natin na maglalaro sa 35 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Samantalang ang hangin ho, nasa light to moderate lang. Sa weather forecast ho ng Pag-asa, ang Cotabato ho ay makakaranas ng hanggang 38 degrees Celsius. Ito po ang binabanggit na heat index. Sumikat naman mga kasama ang araw kanina, 5:26. At lulubog naman ang araw mamaya, 5:54 ng hapon. Straight to the point. Sa muli po mga kasama, isa pong mapayapang umaga ng Thursday. Kumusta ho ang lahat? Naway okay pa kayo sa alright? At sana malayo sa uri ng kapamakan ng lahat. Ang dami pa rin ng mga usapin mga kasama, kaganapan dito sa loob at labas ng ating mahal na Cotabato City. Sa Senado ho mga kasama. Sa Senado ho mga kasama, umpisa na ho yung pong impeachment trial case laban ho kay impeachment trial complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil ho dito mga kasama, yung mga House Prosecutor Panel naman ho, yung defense team na binabanggit, ready na dahil kung matatandaan nga natin mga kasama, 10 araw yung binigay na palugit sa Vice President Sara, sa Vice President Sara para nga makadalo sa nasabing impeachment trial. Labing 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga mga kasama. Happy morning mula sa mga nakikinig ha. Yung pong mga nasa bahay, nasa tindahan, o kayo man ho ay mga bising-bising. Good morning ho sa inyong tanan ha. Bago rin ang lahat, happy graduation pala sa lahat ho ng mga gagraduate, mga estudyante ho ng Head Start Cotabato. Siyempre sa aking bunso na kapatid, na kung saan successful. Yan yung sinasabing sa loob ng 4 na taon, na-survive din yung sinasabing paghihirap sa pag-aaral. Pero yan yung sinasabing umpisa pa lamang yan. Yan pa lang mag-uumpisa ang sinasabing kabanata. Congratulations sa lahat ng mga graduates. Graduate ho ngayong araw. Mga estudyante ho ng Head Start. Congrats sa inyong tanan, mga dudong, mga inday, ha? Ano na lang, sa amin na lang, handaan na lang siguro. Kung may mga handaan man, pwede. Kung wala naman din, hindi naman din yung problema. Importante, gagraduate kayo. Sa lokal na usapin mga kasama,
Kahapon nga, marami hong Well, meron nung lumabas na sinasabing petition ng mga kasama laban sa isang laban sa tatlong individual na nominado ng partido o ng isang partido. At ang naghain naman ng mga kasama ay isang, ano ba yung pangalan niya? Oo, naghain o ng disqualification dito sa tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party, mga kasama. Binabanggit na dito na petition to disqualify as a party nominees for being disqualified under the law. Ang petitioner dito, mga kasama, kinilalang si Haron Suraik Budzan. At yung pong kanyang inahinan ng petisyon ay sina Oranon Soib, Asnawidan at si Usman Muhyiddin. Yan o, mga kasama, yung pong naging mainit na balita kahapon at kaugnay rin o yan. Nagsalita rin o ang tagapagsalita ng Bangsamoro Federalist Party, si Attorney Nagib Sinrimbo, MP na Attorney Nagib Sinrimbo. Dahil nga sa binabanggit na isa umanong harassment itong nangyaring pag-file ng petition ng nasabing individual. Mamaya balikan natin yan, mga kasama. Dakwan muna natin itong nangyaring operation dyan sa Maguindanao del Norte, particular mga kasama sa Buldon. Sa Buldon, Maguindanao del Norte, mga kasama, dahil binabanggit dito, ito pong operation na ito ay ikinasa laban sa dating kapitan. Hindi natin alam kung anong kapitan sa ambang barangay at sino ba itong nasabing biktima. Kung ganito, mga kasama, kahapon din nung isang araw ba ito, kahapon, marami na rin nag-share sa live video ng kanyang anak. Dahil nga sa hindi nga niya matanggap na ganun yung nangyari sa easy na gawang operation. Mukhang madugo yata itong nangyaring operation. Anyway, para makakuha tayo ng dagdag na mga impormasyon, kwento dito, mga kasama, sa nangyaring operation na ito, nasa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Saada Arimao. Ito yung binabanggit natin, mga kasama, na anak ko ng dating kapitan na kinasahan ng operasyon. Sa panguna ng PNP, katuwang ang iba't ibang unito ng Philippine National Police. Nasa linya, mga kasama, si Ma'am Arimao. Magandang umaga po, Ma'am Arimao. Sa DXMI po, si Ebs Abang. Good morning po. Good morning po, sir. Opo, kumusta ho kayo, Ma'am? Okay lang po, sir. Opo. Nagdadalamati pa rin po. Nagdadalamati pa rin, opo. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Mama, sa aming pong panayam para makuha namin yung pong inyong saloobin, yung pong inyong hinaing dahil nga sa kumalat na sa social media yung pong inyong live. Paano ba nangyari? Pwede bang pakikwento sa amin yung pong nangyaring operation na kung saan umantong nga sa madugong operation ng ating mga operatiba na naitala dyan sa inyong lugar? Anong barangay po ba yan? Dito po yung nangyari sa Barangay First, Buldon, Maguindanao del Norte po. Sa Barangay First? Barangay Pier? Barangay First, Buldon, Maguindanao del Norte po. Barangay First, Buldon. Opo. Okay. So sige nga, Ma'am Arimao, pakikwento nga sa amin, Ma'am, kung paano ba nangyari. Ano ba yung mga nasaksihan ninyo dito sa operation ng mga otoridad at bakit ganun ka-emosyon yung pong inyong pag-live? Pakikwento po, Ma'am. Naging emosyon po ako dahil po noong nakaraan March 30, 2024, pinatay po yung uncle ko na si Haji Gani
Ayunan at saka yung manugang niya na si Latif Haji Gapur po, na tinambangan po sila ng mga kapatid ni barangay chairman na si Muhammad Ampatua po, sir. Then kinabukasan po, sir, March 31, 2024, gusto sana po mag-follow up ng tatay ko at saka yung anak ng namatay na si Rokayna Kasan po. I-follow up sana kung bakit po nila pinatay yung uncle ko na si Abdul Ghani. Kinabukasan po na March 31, 2024 po. Bigla na lang din po sila tinambangan ulit doon mismo sa barangay hall ng Barm. Dito din po yun sa Barangay First at doon po din ginawa ulit yung karumal-dumal na sa pagpatay sa uncle ko na isa na si Tanaw Ayunan at saka po si yung kapatid ko na panganay po namin na 7 ang anak niya na maliliit. Pinatay din po siya po si Nasir Odin Ayunan. Then kinalaunan po, humihingi rin po kami ng justice, hustisya. Noong namatay nung 4 na pamilya po namin, membro ng pamilya namin. Pero hanggang ngayon hindi po namin nakamit ang hustisya. Dahil po ang kalaban namin, ang pumatay po sa membro namin, sir, ay punong barangay po, sir. Then ngayon May 18 po. Ang tatay ko naman at ang minor de edad na bata ang pinatay po nila. Bakit po ganun, sir, kung sino pa, sir, yung namatayan at humihingi ng hustisya? Sa amin pa po pinagkakaitang hustisya, kami pa po yung hinahunting ng gobyerno. Nasaan po, sir, yung hustisya? Opo. Ma'am, balikan ko lang ng konti, no. Bago pa man nangyari itong pagkasawi ng inyong pong ama, may mga insidente na palang naganap noong March, pananambang. Opo, sir, kasi 2 taon na po yung nakalipas. 2 taon po kami humingi ng hustisya hanggang sa kinasuhan po namin yung barangay chairman. Pero hindi po siya nakasuhan dahil po may pera siya, nagbayad po siya dahil buwan-buwan may sweldo po siya dahil siya po yung barangay chairman namin. Kaya hanggang ngayon pinagkait sa amin hanggang sa kinasuhan yung tatay ko po at lahat ng kapatid ko na kinasuhan po sila ng arson na walang katotohanan dahil ang witness po namin ay ang mga MPs at saka si Sir Captain Pani. Pero pagkalabas po, nag-counterpart po kami pero ang lumabas naman ulit ay diretso na po sa warrant of arrest. Okay. So itong mga sumunod, itong mga nakaraan na buwan, sunod-sunod yung nangyari mga malulungkot na insidente sa inyong pamilya, yung sinasabing pananambang pamamaril. Opo, sir. Kaya nga po humihingi kami ng hustisya dahil hanggang ngayon hindi namin makukuhang hustisya. Kasi 6 na po, sir, yung namatay, pang 7 yung nasa ospital na binabantayan pa rin po ng CIDG dahil po sa sa kasong arson na walang katotohanan. Dahil nagsilayasan po ang kaanak ni barangay chairman pati si barangay chairman simula nung patayin nila yung mga uncle ko at kapatid ko na kapag may nasisira po sa tahanan nila, sa ari-arian nila, sa amin po binibintang. Pero may mga naka-duty po na pulis sa mga araw na yon. Kaya may witness po kami na pulis. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit bigla na lang warrant of arrest yung natanggap namin. Kaya may warrant yung tatay ko at saka yung mga kapatid ko po, sir, dahil nga sa kinasuhan ng arson, pati po yung special child na kahit anong sabihin mo sa kanya, wala, basta nakatunga nga siya kasi nga po special child, kinasuhan din po. Okay. Ano ba yung kasong isinampa laban sa tatay mo at sino rin po yung pangalan ng tatay nyo, ma'am? Ang ikinaso po sa kanya ay arson. Ang sabi ng punong barangay ay sinunog daw po ng tatay ko at ang mga kapatid ko yung mga bahay nila. Pero kahit bisitahin po, imbestigahan po ng mabuti, kay wala po kaming nasunog na bahay. Dahil hindi po ang mga bahay ang pumatay sa mga uncle ko, kundi ang punong barangay po, sir. Ang tatay ko po ay si Oding Ayunan po.
Uding Ayunan. Yan yung pangalan ng tatay mo. Opo, ex-barangay po dito, ex-kapitan po dito sa barangay namin. Ano bang barangay niyo, ma'am? Ano bang pangalan ng barangay ninyo? Barangay Pers. First, Golden Maguindanao Okay, po, sir. sige po. Okay, so sa pagsaserve ba ng warrant, sino ba yung mga nakita po ninyo, ma'am? Nasaksihan po ninyo na nandyan sa inyo pong lugar, sa inyo pong lugar na naghain ng itong sinasabing arrest warrant laban sa inyo pong magulang? Ganito po yung nangyari. Nakagising po ako ng 5 o'clock. Bigla ko na lang, bumukas ako ng bintana, bigla ko na lang po nakita yung Marines na nagsibabaan na po at nagsikalat sa paligid po namin, at saka nagamigapon po yung CIDJ na sinasabing lumabas daw po yung si Uding. Then lumabas po ako, dala-dala ko po yung cellphone ko na nag-video po ako, nagsasabi po ako na hingin ko sana yung kopya ng Balikan natin, sayang yung moment. O kinasana putol pa. Balikan natin mga kasama si Ma'am Saada Arimao dito sa kanyang pagsasalaysay sa nangyari, mga nasaksihan naman niya sa insidente kung saan napaslang ang kanyang magulang sa... Ma'am, doon po naputol sa sinasabi ninyong may dala-dala kayong cellphone. Nagbibideo kayo habang nandun yung mga otoridad sa inyong pong lugar. Hello, ma'am. bahay ko. Nagsabi po sana ako na, sir, pwede ko po ba makuha ang kopya ng warrant of arrest bago po kayo pumasok sa aming tahanan? Pero po yung isang membro po sa Marines, bigla po ako kinaladkad at sabay kinuha yung cellphone ko po na gusto ko rin po humingi ng tulong, pero wala po akong nagawa dahil babae lang po ako at marami po sila. Wala akong kalaban-laban at bigla na lang po pinasukan yung bahay namin. Pero saksi po ako na hindi po nanlaban yung tatay ko, yung kapatid ko, ni isang putok po. Wala po silang naipaputok po, sir. Pati po yung bata, kayo na po ang humusga kung kaya po ba ng isang 13 years old nang gumamit po ng isang M23 na mabigat po yun, sir. Kaya po ba ng isang batang minor de edad? Opo. So, ano yung mga sumunod, ma'am? Since na yun nga, kanyo, naninindigan kayo na hindi lumaban ng inyong magulang, kasama na yung inyong mga kapatid, lalong-lalo na yung 13 years old. May PWD din ba sa loob ng bahay? Opo, sir, yung nagpaputok po kasi sila sa aming bahay ng smoke po, yung usok, yung masakit po sa mata. Then yun po, sir, desidido po ako na hindi po sila nanlaban. Kasi ang sabi po ng tatay ko, hanggat may pagkakataon ayaw ko po lumaban sa gobyerno dahil po hindi po sila yung kaaway ko. Oo, may warrant of arrest nga po, pero walang katotohanan. Kaya nga po humihingi po sana kami ng hustisya kasi napaka-unfair. Bakit po kung kami pa po yung namatayan, kami pa po yung pinaghahanap ng gobyerno? Yung sa kabila po, sir, may mga warrant of arrest. Pero hanggang ngayon po, sir, malayang-malaya. Yung punong ang panawagan ko po, sana matanggal na sa serbisyo yung punong barangay namin. Dahil mag 3 years na po, hindi na po siya nagapunta sa barangay hall. Simula nung pagpapatay nila yung mga uncle ko, hanggang ngayon, hindi nakaapak sa barangay hall niya, hindi siya nag-duty, sir. So, bakit hindi pa rin matanggal-tanggal sa serbisyo, sir, na ang nakapapatay sa amin yung sweldo niya, sir, kasi nagbabayad ng tao para ubusin yung pamilya ko. Ilan pa po, sir, ang kailangan na mamatay bago po makamit namin ng hustisya? Kailangan pa ba namin maubos na pamilya bago kami mabigyan ng hustisya, sir? Opo. Ma'am, konting balik lang po. Doon po sa sinasabi niyong pumasok na nga yung mga otoridad, ito yung mga nasaksihan ninyong pumasok sa inyo. Bago nakapasok sila, dahil nga sa pinigilan ninyo, kanyo, hindi rin kayo nakalaban dahil nga sa umano'y kinaladkad kayo ng isa sa mga nasa operasyon, otoridad.
At binabanggit nga ninyo, Marines at CIDG. Ano ba yung mga palatandaan ninyo na ito nga, kumpirmado para sa inyo na Marines at CIDG yung pumasok sa inyong bahay para iahin yung sinasabing arrest warrant laban sa inyong tatay? May video po sa akin na naka-video po ako nung napatay na nila po yung tatay ko. Tapos, kaya po, hindi ko po pinupuntirya ang CIDJ. Ang sinasabi ko lang po dito, sir, imbestigahan po ng mabuti dahil may witness po kami na nung patayin po yung tatay ko ay kasama po pala yung magkapatid na si chairman, si Mukamad Ampatua at ang kanyang kapatid na si Ato Di Katanungan, na sila po mismo ang bumaril sa tatay ko sa oras na yon kasi kasama po sila ng mga otoridad na sila po mismo ang bumaril sa tatay ko kasi nakasibilyan sila. Nakita ko rin po sila pero hinabol ko pero wala akong kakayahan dahil babae lang po ako at marami pong Marines na pwedeng humawak po sa akin. Kaya pinapaimbestigahan namin para makuha namin yung totoong pumatay po sa tatay ko dahil siya po mismo ang pumatay sa kanya. So ano ba yung nasabi sa inyo ng mga otoridad, ma'am? May baril ba ang inyo pong magulang nung pinasok ko nila sa loob ng bahay? Tumakas po kasi, sir, yung tatay ko kasi ayaw po lumaban. Opo, sir, yung tatay ko, inaamin ko may baril kasi po may redo po kaming, kasi po ang redo namin, yung barangay chairman. Umuwi po sila ulit para patayin yung tatay ko. Pero, sir, self-defense lang po namin yun, sir, kasi po, kayo po ang huhusga. Yung kalaban nyo po, nasa malapit lang, may hawak-hawak na barel. Tapos pagdating sa inyo, papatayin po kayo. Ano po yung panlaban nyo? Hindi po ba kayo lalaban? Kusang susuko po ba kayo sa kaaway nyo? Nawala naman kayong ginawang masama sa kanila pero pinagpapatay lahat ng pamilya. So sa pagpasok nga ng mga otoridad, ma'am, may nakuha ba silang baril sa tatay ninyo? Kasi sabi nga nila na nanlaban yung inyo pong yung tatay po ninyo. Sir, may nakuha nga po silang baril sa tatay ko pero hindi po nanlaban yung tatay ko. Kasi kusang susuko, hindi siya nakapagpaputok kasi kusang susuko sana yung tatay ko. Kasi po siya kasi tinakasan niya sila dahil po ayaw niya manlaban. Pero gishoot to kill lang talaga yung tatay ko para siguradong sigurado na wala na talaga yung tatay ko. Pero yung batang minor de edad, sir, wala po siyang dalang barel. Dahil hindi niya po kayang magdala ng barel dahil nga po minor de edad lang siya, sir. Ayun, malinaw. So itong nangyari na ito, ma'am, nung matapos na nga yung sinasabing pag-aay ng arrest warrant, nakapag-usap pa ba kayo o nakausap pa ba ninyo yung mga otoridad na pumasok ko sa inyong bahay para nga ihain yung arrest warrant na ito o wala na po? Wala nang sumunod na pangyayari? Saka po nila po, sir, sinerve yung warrant of arrest ay noong namatay na po yung tatay ko, nakapag-clearing na po sila. Nung namatay na po yung batang minor de edad, yung tatay ko at yung sugatan na kapatid ko, yun, binigay po nila yung warrant of arrest, sir, at nag-clearing sila. Pinasukan yung bahay ko at yung bahay ng tatay ko. Kaya, sir, saka po sila nag-serve ng warrant ay noong tapos na po yung karumal-dumal na madugong pangyayari, sir. Kaya pala naging emotional kayo sa inyo pong video dahil yun yung mga pangyayari na inyo pong nasaksiyan, ma'am. Opo, sir. Dahil ako lang po yung kasama ng tatay ko dahil wala po dito yung mga kapatid kong babae dahil nga po sa kahirapan, naghahanap buhay sila, sir. Kaya ako lang yung nakasaksi at yung isa pa pong kasama ko na kusang nakitang ng dalawang mata niya dahil tinutukan pa daw siya ng baril. Ang sabi lang ng isa sa mga Marines, bata yan.
Huwag mong barilin, bata yan. Kasi kung hindi po nakapagtigil yung isang Marines, siguro pati yung isang pamangkin ko na minor de edad na nawala ng tatay dahil po pinatay ni punong barangay, ay papatayin sana ni punong barangay. Kaso, naawa siguro yung mga Marines dahil bata pa po yung isang pamangkin ko, kaya ang pinatay lang nila yung anak ni Mahid na isang pamangkin ko na kasama sana yon ni ama, pero wala po siyang baril, sir, dahil minor de edad po siya, pero wala po silang awang pinatay yung pamangkin ko, sir, na nung sugatan yung pamangkin ko, nakalakad pa po, humihingi siya ng tulong. Ang sabi niya, sir, tulungan niyo ako kasi nasugatan ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Pero sir, iniwan nila doon yung bata hanggang sa maubusan ng dugo at mamatay. Kung dinala na lang nila sa ospital, sir, siguro buhay pa po yung bata. Pero wala silang ginawa, walang puso. Walang puso yung barangay chairman namin, sir. Inuubos kami na wala naman kaming ginawang masama sa kanya. Ilang taon ba yung sinasabi ninyong bata, ma'am? Ano po, sir, may birth certificate siya dito at saka po may ID po siya. Ipinanganak po siya noong 2008, June 6. 14 years old na po siya, sir. Menor de edad. Ano ito siya, ma'am? Lalaki, babae? Lalaki po, sir. Nag-iisang anak lang po yun. Wala po yung nanay. Yung nanay niya, iniwan po siya. Kaya kami po yung nag-alaga sa batang yon. Saksi po ang mamamayan ng Buldon kung sino po yung nasa tama, kung ano yung totoong nangyari. Mismong taga Buldon, residente ng Buldon, ang totoong nakakaalam kung ano po yung nangyari sa pamilya namin. Kaya po, sir, humihingi po sana ako ng hustisya. Kailan pa po ba namin makukuha hanggang sa maubos po ba ang pamilya namin? Dahil 6 na po yung namatay, 7 yung sugatan. Ilan pa ba ang kailangan mamatay bago aksyonan po ito? Nagbubulag-bulagan pa rin po yung iba po dahil ayaw ipinagkakait yung hustisya. Ngayon, wala na po kaming tatay. Hindi po madali ang mawala ng ama. Na araw-araw, sir. Pagkagising mo, sir, nakikita mo yung tatay mo. Pero sir, ngayon pinagkaitan kami ng tatay. Pati yung panganay ng kapatid ko, 7 yung anak na maliit, sir. Ang bumubuhay sa kanila yung tatay ko simula nung ipatay ng punong barangay yung kapatid ko. Pero sir, ngayon pati yung tatay ko pinapatay nila. At ano po, sir, sino na po yung bubuhay sa kanila? Ako lang po, sir, yung inaasahan nila. Kaya humihingi po sana kami ng hustisya na makamit po sana namin yung hustisya sa lalong madaling panahon at mapalaya po yung kapatid ko na nasa ospital dahil wala pong kasalanan. Ang dali-dali pong kasuhan dahil mahirap kami, wala kaming maibigay na pera. Dahil yung barangay chairman namin, buwan-buwan may sweldo. Kami wala dahil mahirap lang kami. Inapak-apakan kami, sir, kasi mahirap kami. Hanggang kailan namin, sir, makukuha yung hustisya? Sana umabot ito, sir, sa pinakamata. Putol. Sige, for the last time na naputol. Yun yung sinasabing okay ng moment napuputol pa. Masakit yung kwento ng ni ma'am nito sa Ada. Oo. Ma'am, pasensya po, naputol yung inyo pong moment. Alam kong emotional kayo sa inyo pong panawagan. Ito bang nangyaring insidente na ito, ma'am? Naidulog na ba ninyo ito sa lokal na pamahalaan, sa tanggapan ng alkalde ng bayan dyan sa inyong lugar? Naidulog na ba ito, ma'am? O saan ba kayo lumapit para matulungan kayo na makamit yung hustisya? Sir, lumapit na po kami sa mga kinauukulan pero tumutulong din po naman sila. Pero ang hindi lang po namin nakuha yung hustisya, sir. Kaya sa social media na po ako nanawagan kay baka sakali pong marinig yung busis namin na makuha namin yung hustisya. Dahil ito lang po, sir, yung daan para makuha namin yung hustisya na kami na po yung magsalita sa social media dahil alam po namin, sir, na maraming makakapanood. Tingnan mo, sir,
yung video ko po, sir, walang negative na comment dahil ang mamamayan mismo ng Buldon ang saksi sa karumal-dumal na pangyayari sa pamilya namin. Kahit saan mo itanong yung tatay namin, yung mga kapatid niya, wala silang ginagawang masama sa kahit sino. Naging barangay chairman yung tatay ko, yung bahay namin, yung kahit bahay niya, sir, hindi niya naipatayo, sir, dahil binibigay niya sa mga tauhan niya para lang maging peaceful yung lugar namin. Yung tatay ko po, sir, wala siyang sariling bahay. Ang tinitirahan lang niya po ay bahay din ng kapatid ko po, sir. Yun. Ngayon, ma'am, sa pag-live ho ba ninyo, may mga individual na ba natutulong dito sa kaso o dito sa kinakarap po ninyo o dito sa sinasabing hustisya na naiso ninyong makamit? May mga individual na bang nakipag-ugnayan para matulungan kayo? Sa ngayon, sir, wala pa po, sir. Kayo lang po, sir, yung naka-interview sa akin ngayon tungkol sa pangyayari. Kaya po, sir, nananawagan po ako na matulungan po kami sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ito, sir, ma-actionan agad, siguro, sir, pati kaming natira, sir, siguro hindi aabot ng ilang months. Kami naman po yung paglalamayan. Kaya, sir, humihingi po sana kami ng hustisya. Sana makarating ito sa kataas-taasan hukuman na mag-imbestiga sila sa lalong madaling panahon bago po mahuli ang lahat. Kasi nasa panganib din po yung buhay ko ngayon, sir. Dahil ako po ngayon yung lumalaban na ipinaglalaban ko po yung karapatan namin. Kaya po alam ko at naniniwala ako na makakamit namin yung hustisya. At yung punong barangay, alam ko po nagagawa yan siya, sir, ng paraan para po mapatay din ako para matahimik na lahat at masitol yung rido. Pero, sir, kaya sa lalong madaling panahon, sana maaksyonan ito bago pa po kami maubos. Dahil hindi ko po alam kung anong araw nila po ako papatayin dahil sa nanawagan ako ng tulong. Ayun. Sige po, ma'am. Mag-ingat ho kayong palagi, ma'am, at hopefully yung pong naiso ninyong masolusyonan ng as soon as possible, sana nga agad na action ng mga otoridad natin at mga kinaukulan. Ma'am, gusto ko pa sanang palawigin itong panayam sa'yo, pero yung oras natin kinakapos, meron pa tayong susunod na segment para sa iba pang mga usapin. Bilang Pangulo po, ano yung panawagan ninyo sa lahat? Ako po si Sada Udin. Ako po ang biktima ng namatayan. Ako po yung nawala ng ama, kapatid, pamangkin na minor de edad, angkal na 2 at kasawa ng pinsan ko. Ako po ay nananawagan sa lahat ng katastasan na sana sa lalong madaling panahon maaksyonan ito bago po kami maubos. Dahil oras po ang kalaban namin dito. Hindi po namin alam kung anong oras, araw po kami susugudin ulit ng tauhan ni punong barangay at ang punong barangay. Hindi po namin pero wala po kaming panlaban sa kanila. Kaya kayo na po yung na magiging kamay at mata po namin para makuha po namin yung hustisya na matagal na namin hinihingi. Sana maaksyonan ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Saada Arimao, sa oras po na inyong sa pagpapaunlak ko ng panayam. Mag-ingat ho kayo lagi at ayun po, maraming salamat po. Sige po, sir. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Straight to the point. Mga kasama, yun po yung anak ng dating kapitan, si Udin Ayunan o si Ma'am Saada Kasan Arimao. Naikwento na nga niya, mga kasama, yung mga pangyayari o mga naasaksihan niya sa insidenteng ito. So, masalimot pa lang nangyari sa kanila at yun, nananawagan nga siya sa mga kinaukulan, sa iba pang mga nais ang tumulong nga sa kanila, na-aksyonan na ito ng mabilisan dahil kahit siya, hindi niya rin alam kung kailan naman sila o siya isusunod
nung mga ayaw ho sa kanila ng mga individual. May mga ano doon, mga nabanggit. Pero hopefully, ito ay maaksyonan na para hindi na lumala yung pong nasabing sitwasyon. Oras na natin mga kasama sa buong kabuluhan. Alas 6:45 ng umaga. Standby muna. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Ng mga Tang. individual. May mga ano doon, mga nabanggit. Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tang ganado la la la. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat Tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukura kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, Ginebra. Responsible. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Sa IFM News, inform ka! Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:47 na po ng umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Thursday. Ay nga pala no, good news sa lahat ng mga empleyado dahil next week ko. Mababang bakasyon naman ang mangyari dito dahil long weekend ang mangyari. Special at non-working holiday ho mga kasama ang inanunsyo ng Bangsamoro government. Sa next week ho mga kasama, tingnan ang kalendaryo. Sa araw ng Monday, may pasok, May 25. May 26 naman ho mga kasama, araw ng Tuesday, idiniklara ho ang special na working holiday. Yan po yung Day of Arafah. Dahil malapit na po mga kasama yung pong Idul Adha. Ano? Buka na kagi. Maganda na ba nun? Maganda na ba nun sa may? Makakanda mo na may umani na katawanan niya sa sapo. Sapo na sapi. Sapo na kambing. Di mo na may gabali. Sapo na manok. Wednesday, May 27, Idul Adha, regular non-working holiday. And then sa May 28 naman po, araw ng Thursday o araw ng Wednesday o Thursday. May 28, first day of Tashrik. Ito yung pagsumbali. Yan yung nakikita ko ninyo, may namimigay ng 1 kilo na laman. Yung mga kinatay ng mga baka, kambing, pamigay sa mga kapuspalan. Kaya naman sa mga mahirap, sa mga hindi nakakayang kumain o hindi kaya naman bumili para makakain ng laman ng baka. Yun. First day of Arafah mga kasama, special non-working holiday. So 3 araw to. May 26, May 27, and May 28. Friday naman, ito yung 4-day compressed
work week setup. So, next week, kung may mga transaction man o kayo dyan no, sa Bangsamoro Government Center, Monday lang o sila magiging busy mga kasama. Dahil sa Monday, may pasok pa naman din. 6:15 ng morning mga kasama. Tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters. Yung nga nabuksan natin na usapin kanina, yung binabanggit na tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party mga kasama, pinadidisqualified. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansao. DXMY RMN Report. Naghay ng petisyon sa Commission on Elections si Haron Suray Kahudzal upang ipadiskwalipika sina BF Central Mindanao Front Chief BTA Member of Parliament Sueb Oranon alias Commander Gordon Saifullah, 114th Base Command Commander Dan Asnaf, 105th Base Command Sheikh Muhyiddin Usman bilang nominado sa Bangsamoro Federalist Party para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Ayon sa petisyon, lumabag umano ang tatlo sa mga probisyon ng Bangsamoro Electoral Code kaugnay sa double membership at turncotism dahil sa nanatili pa rin umano silang opisyal at miyembro ng United Bangsamoro Justice Party. Habang naghahay naman ang nominasyon sa ilalim ng BFP, iginit ng petitioner na wala umanong opisyal o nakasulat na resignation ang mga respondent mula sa UBJP bago sila nagsumiti ng Certificate of Acceptance of Nomination with Affidavit of Non-Affinity noong Abril 7 taong kasalukuyan. Batay sa petisyon, si Oranon ay dating nominado ng UBJP noong 2025 elections habang sina Asnawi at Usman ay umano'y aktibong opisyal ng partido sa panahon ng kanilang nominasyon sa BF. Hiniling ngayon ng petitioner sa Comelec na ideklarang diskwalipikado ang tatlong nominees dahil umano sa paglabag sa mga alituntunin laban sa turncotism at double membership sa ilalim ng Electoral Code of Comelec Resolution number 11293. Ang diskwalifikasyon ng petitioner na isinampa laban sa tatlong nitong nominees para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election at tinawag itong harassment at publicity stunt. Sa inilabas na pahayag ng partido, sinabi nito na wala pa silang natanggap na opisyal na summon o kopya ng petisyon mula sa petitioner o commission on sa social media lamang umano nilang unang nalaman ang tungkol sa kaso. Iginiit din ng BFP na walang sapat na legal na basihan ang aligasyon ng party switching dahil sa provision ukol dito ay para lamang sa mga nahalal na opisyal at hindi sa mga dating miyembro ng Bangsamoro Transition Authority nagsilbi sa transitional at appointed positions. Ayon pa sa partidong BFP, nakabatay umano sa luma at hindi napatunayang impormasyon ang mga dokumentong inilabas laban sa kanilang mga nominees. Nanawagan naman ng partidong BFP sa Comelec agad ibasura ang petisyon dahil sa umano'y kawalan ng legal na basihan at depekto sa proseso. Gayunman, tiniyag din ng partido na handa silang humarap at sumagot sa anumang formal na dinig sa tamang legal na proseso. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansao Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro sa balitang yan. Samantala, Maguindanao del Norte Assistant SDO nakapagsumiti na ng kanyang payag sa Bangsamoro Attorney General's Office matapos nga patawan ng Notice of Explain. Sa detalye na balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY RMN Report. Natanggap na ni Maguindanao del Norte Schools Division Assistant Superintendent Sara Bansil ang Notice to Explain na ipinadala ng Bangsamoro Attorney General's Office o BAGO matapos itong dumalo at makilahok sa peace rally sa Cotabato City habang nasa office hours. Ayon sa BAGO, kailangan itong linawin kung naapektuhan ba ng naturang aktibidad ang kanyang tungkulin sa serbisyo bilang tumatayong Schools Division Head habang nasa malayong lugar si Dr. Nori Mamalinta na siyang SDO na naturang lalawigan. Dito ay agad na kumilos si Attorney Garmandal, legal counsel nito, at naghain na ng opisyal na sagot sa kinaukulang tanggapan kung saan git ng kampo ng opisyal na kinikilala nila ang mandato ng investigating body, ngunit iginit ng mga paratang ay hindi dapat ituring na sapat na ebidensya ng anumang paglabag. Nanawagan din ng depensa na pairalin ang patas na proseso at iwasan ang mahagang paghusga habang isinasailalim pa sa administrative review ang naturang kaso. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Thank you, Radyoman Juldy Mapalaw. Samantala, mga magiging membro ng PASAD pinalilinaw sa detalye na balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY
RMN Report. Ipinanukala ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office spokesperson Police Captain Giuseppe Tamayo na sa ilalim ng BTA Bill number 159 o ang People's Alternative System of Addressing Disputes Act o PASAD ay may partikular na opisina na miyembro nito. Sa isinagawang pampublikong pagdinig ng Committee on Bangsamoro Justice System ng Bangsamoro Parliament, inihayag ni Tamayo na mahusay ang panukalang batas dahil galing na sa rehiyon ang mga polisiya sa pagresolba ng mga sigalot kung saan ihahanay dito ng local government units ang mga umiiral na nilang mga tuntunin sa pag-aayos ng hidwaan. Ipinunto ni Tamayo na mahalaga na may isang dedikado at partikular na opisina para sa PASAD. Importante na may mga kwalipikadong miyembro. Sa halip na mga individual o partido lamang na kusang loob na lumahok sa proseso ng PASAD ang sangkot sa mediation. May na-note lang po ako na konti dito po sa BTA 159 for the People's Alternative System in Addressing Dispute or yung PASAD. Doon po sa isang section state that the state promote party to have their freedom to make their own arrangement to resolve their dispute. Maganda po ito para galing na po dito sa taas yung policy para po ma-revise or ma-align na po yung mga policies ng LGUs, which is alam naman po natin na meron naman na talagang existing policies ang mga LGUs, yung mga Council of Elders, yung mga Committee on Peace and Orders and others body na ginagawa ng mga LGU to address yung dispute sa kanilang mga areas. One of my point here is the word party, wherein in the paragraph 7, letter E, party is referred to a person or group of person in dispute who voluntarily participate in PASAD procedures. Sana po may specific office or head of office ng member po ng PASAD. Ayon pa kay Tamayo, mahalaga na may mga kwalifikasyon sa pagkuha ng mga miyembro ng PASAD. Ito ay upang maiwasan ang anumang uri ng pagkiling o bias sa pagpapatupad ng mga proseso at desisyon. Sa pamamagitan nito, inaasahang masisiguro ang patas, neutral at balanseng paghawak sa bawat kaso upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pag-aayos ng mga sigalot. Kasi po kung sino lang yung gusto mag-member doon sa PASAD, baka po magkaroon po ng hindi magandang resulta. Baka po may mag-member na merong personal interest which is naririnig at nakikita naman siguro ng karamihan na merong mga nag-settle na mga dispute na merong napapaboran in return na ang kapalit doon sa is yung portion of their lots or portion of their harvest is napupunta doon sa mga nagsisettle ng dispute. So sana po meron po tayong qualification para doon sa kanila kung sino po talaga yung members. Ang tinig ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office spokesperson Police Lieutenant Captain Giuseppe Tamayo. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat Radyo Man Daisy. Samantala mga kasama sa ating mga viewers, good morning kay Dato Manong MacGyver Latif. Action agad, authority. Siguro, concerned citizen for good governance. Magandang umaga rin kay Sembay Adam ng Extension Cotabato City. Si Alan Minted, good morning Sir Ebs and DXMY. Mahirap ang walang pera. Tiyak, kahit buong pamilya mo. Papaslangin, walang ustisya. Dami na ako alam na mga pangyayari kasi isa din ako sa tribal judge ng aming pong tribo. Sir Toots Sapto, good morning po Sir Toots. Si Jeffrey Salvador, nakikinig naman sa may Tenorio Awang Diwas. Good morning po from Sitio Ulango. Si Dato Mulok sa Butig, salamin, good morning DXMY at sa lahat ng Bangsamoro watching from Malabang, Lanao del Sur. Kung mga pagariamisan, kung mga lulutamisan sa Malabang na mapiyakapipita kanoo. Si Ziv Alejo naman, good morning Sir Ebs. Shoutout kay Zoe Amara Obregon ng Sitio Paningusan, KM13. Magandang umaga sa mga taga Sitio Paningusan. Morning din sa iba pa, si Lengleng, si Baymem, si Kala Balindong Abdurrahman, si Damira Cabalo, Zakaria Agiao, Marov Pagka Nathan Zakaria, si Dato Sef, Jun Mantawil, Meriam Mamendeg,
Abraham Mamugkat, si Malabana, Sara Ansal, good morning. RR Linas, Junior M Pangawilan, Saldi Akraman, si Muhayden Tagigaya, si Abulais at Uday, si Bronco Kasim, si Iris Ben Waris, good morning. At si Ma'am Irene Katilok, Mapia Mapita ho, ma'am. Good morning po, ma'am. Congratulations nga pala sa nice to meet you sa newly installed acting regional director ng PRO Bar, si Police Brigadier General Christopher Abencia, mga kasama. So yun, kahapon naging successful yung ginawang meet and greet kasama ang Pro Bar Press Corps. Mga kasama, magpapaalam na ako sa inyo. Ganap na hong alas 7 ng umaga. Wag ho kayong aalis. Wag ho kayong maglilipat ng channel dahil susunod na hong RMN Network News. Mainit na balita. At ito yan sa inyo mga kasama ng buong puwersa ng Radio Mindanao Network. Ngayon po ay Thursday, 21 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ngalan ng ating station manager, regular na napapakinggan ninyo, kasama natin Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Sa ating technical, si Radyoman Chief Alvin Casillon. Sa digital naman, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa ating coordinator ngayon, Radyoman Maestro Rahi Bansao. Habol kay Boss Rico. Pa-shoutout kuya from Tunggol, Dato, Muntawan. Ang ini pong lingkod, Radyoman M. Sabang. Magandang umaga, Tatak Arimen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.